Okay, good evening, Sir Gerald. Good evening sa sa mga manonood pa. So dito na tayo, continuation tayo sa chapter 9. Start na tayo, sir. So ang title Mm. po ng chapter 9 is, pakibasa po, sir. Paano to? Title. Kajungi yan, no? Letter G or kay Kajuk. Kajuk Ka- o Kajugi. Kajugi, Mm-hmm. Mute, Mm-hmm. Myung, Iyeyo. Yun. So sabi yan sa title, Kajugi Myongyi Yeyo. So, ibig sabihin, how many family members do you have? So, tungkol po sa family po ang chapter 9. Dito po tayo magsisimula. Sa chapter 9, dalawang vocabs, dalawang category ng vocabs ang babasahin natin. Tapos, dalawang grammar ang aaralin natin ngayon. So, basa muna tayo. Ikaw na muna magbasa, Sir Gerald, sa lahat. Mm. Si Rihan. Opo. Tuan Shinun. Kajugi, Mute Myung, Mute Myung Iyeyo. How many members do you have Tuan? Tuan. Hmm. Mm. Next po. Umu yan, no? Mm-mm. Um, umu, umu ni, umu ni Hago. Mhm, Mm. Yung Hago, mhm. Jo, Jimyong, Se. Mhm. Simyong Iyeyo, Okay. Rihan, Rihan Shinon, Tajuge, Iyeyo, Mhm. Ne, Myong Iyeyo, Tunun, Abisi Hangu, Abisi Hago, Jihago, Abu Jihago yun, Aboji. Mhm. Abu Jihago, Umun Mihago, Yodong Singe, mm, Isoyo. Yan. Okay. Charit sa'yo, Sir Gerald. Thank you po sa pagbasa. Wait lang po ha. Naghahang yung laptop ko. Okay. So, sa dialogue, intindihin muna natin. Sabi ni Rihan, kasi si Rihan at si Tuan na nag-uusap dito. So, sabi ni Rihan, Tuan Shinen. Tuan Shinen. So, si Tuan daw. Di ba po si she is Mr., Miss, or Mrs. So, Mr. Tuan. Kajogi. Kajok is family. Kajogi. Tapos si I po dito ay tinatawag na topic particle, 'di ba? I at saka ga. So kajugi, mute, mute is how much. Yan. How much or how many. Hindi pala how much, how many. So mute po is how many. Myong. Alam natin si Myong ay isang counting units na tumutukoy po sa person. Okay? Person. Or people. So, used to count people. Kung tayo po ay nagka-count, no? Nagbibilang ng tao. So, sabi niya, Kajuk is family. Myot is how many. Myong is counting people. Tapos, Iyeyo, di ba si Iyeyo is our am. So, sabi niya, Mr. Tuan, how many people, Myong, are there in your family? Kajok.
So, how many family members do you have, Tuan? Sabi naman ni Tuan, omo ni hago, omo ni, tapos hyong hago, tapos cho, ako, tapos semyong, semyong이에요. So, ilan po si semyong? Kasi myong is counting unit. Si se ay galing sa pure number na set, 'di ba? Na ibig sabihin tatlo. Magtatanggal po si last character dito dahil may followed po si pure number ng counter or counting number. So, 어머니하고 영하고 저 세 명이에요. So, tatlo lang daw sila. 사비 니 또한 리한 씨는 ikaw ba, Rihan? 가족이 몇 명이에요? Sabi niya ganon. So, sabi naman ni Rihan, 네 명이에요. So, ilan sila? Pag 네 명, apat. Kasi Apat. net is pure numbers ng 4. Net, followed po siya ng counting unit, kaya matatanggal si last character sa baba. So, 네 명이에요. So, 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. So, ang 있어요 po is comes from the dictionary form na itda. Itda which means to possess. Ano ba sa Tagalog ang to possess? Meron. Meron. Si itda po is meron or nag-i-exist. Nandyan ka. Ganon. Halimbawa, 집에 있어요. So, 집 dyan po ay bahay, di ba? Si 집 ay si bahay. Sabi niya, 집에 있어요. So, andito ako sa bahay. So, ang itda po is a dictionary form. Kung i-conjugate na natin po siya, magiging isoyo, present tense. Ibig sabihin, meron or andyan. Yan, nag-i-exist. Ayan. Nilagyan lang po siya. Used with E when the preceding noun ends with a consonant and G when the noun ends with a vowel. So, ano bang kabaliktaran ng meron at andyan? Ah, wala, 'di ba po? Wala. Or, oh, yun, wala. So, wala is opta. Ito po, opta. Wala. Not have. Not to have. So, to possess, meron. Si opda is wala. Yan. So, merong ito pong highlighted na blue ay grammar po iyan. Bago tayo pumunta sa grammar, pumunta po na tayo sa vocab. So, ang vocabs natin dito is, category natin is kajuk. So, ang kajuk po ay family. Okay, let's Mm. try. Basa po tayo, Sir Gerald. Sa family, ma'am? Yes po, dito po. Ito. Family. Hal Abuji, grandfather. Mhm. Next po. Hal Okay. Harmony, Mhm. grandmother. Okay, ito po si grandfather, Harabuji. Tahara yun. Tahara. Oo, kasi si Ria, aakyat rule. Okay, magiging Hara, Harabuji. Harabuji. Okay? Haramuni din yan, ma'am, yung grandmother. Hindi, harmony lang po. Ay, Kasi hindi na Harmony. po siya followed ng empty consonant. Kaya hal po siya. Harmony, grandmother. Okay? Abuji, father. Omuni, mother. Um, yung elder brother. No, Mhm. ay, Nona, older sister. Older. Mhm. Older sister, Nona. Mi na, uh, buin, wife. Hmm?
Buin. Mhm. Yodong younger sister. Mhm. Namdong younger brother. Okay. Opa, older brother. Mhm. Oni, older sister. Mhm. Me. Nampion, Mhm. husband. Yodong younger sister. Mhm. Mm, Namdong younger brother. Mhm. Mm, Adul, Mhm. son. Okay po. Tul, Tal. daughter. Ay, tal pala, tal, daughter. Okay. Ito po, sa left side. Um, mm, Ito po, to Ay, have. yung may ikda, oh, ikda. Yon, itda. Tama po. Not to Ikda. have. Mm, Not to have. Op, opta yan, ma'am. Yan, opta. Tama po. To be many. Pag marami. Ik, ay, inda. Manda. Ay, yun pala yan. Yun Hmm. pala yan. Yung di consonant. Manda. To be Okay. many. Next. Silda. Sal. Sal. Ay, salda. To live. Okay. Salda is to live. Parang, Ito live pala oo. yan. Yan, to live. Okay, Charis sa'yo, Sir Gerald. Thank you po sa pagbabasa. Okay, so dito tayo sa category ng family. Category ng vocabs na kailangan nating i-memorize. So, kajuk is family. Family. So, kapag po ito, ginagamit po ang mga pangalan na ito kung ikaw po ay lalaki. Okay? Pag meron ka pong kuya, ang tawag mo po ay hyong. Kung ikaw ay lalaki kung ikaw ay lalaki tas may kuya ka, ang tawag mo sa kuya mo ay hyong. Kapag po may ate ka, ang tawag mo sa ate mo is nuna. Kapag po may wife ka, buin. Tapos pag may bunso kang kapatid na babae, yodongseng. Pag lalaki naman, namdongseng. Kung ikaw naman po ay woman or babae, ang tawag ikaw po na babae kung may kuya ka na lalaki, upa ang tawag. Kapag may older sister ka or ate, onni. Tapos kapag may husband ka, nampyon. Younger sister at younger brother, same lang po yan sila. Yodongseng, namdongseng. Kapag may anak kang lalaki, ang tawag mo sa kanya, adul. Tapos kapag babae naman is tal. Bawal po kapag ikaw ay lalaki, bawal po tawagin mo si kuya na upa. Kasi baka maupakan ka talaga. Like kung pupunta ka dun sa Korea, tapos may nakita ka na, ay, kuya, parang mas mataas pa ang edad sa'yo. Tawagin mong hyong kasi lalaki ka eh. Huwag mo tawagin oppa kasi parang sa kanila, ano yan, bastos. No? Like, ang tatawag lang talaga na oppa, yung mababae. Ibig sabihin, kuya. So, ikaw na lalaki, hyong yung tawag mo. Kapag naman po, babae, kung ikaw ay lalaki, nuna. Yan, kagaya ni Ryan, di ba? Nagchat-chat dun sa group chat natin. Mm. Nuna, kasi ano tagal na kami nagchat-chat ni Ryan eh. Ayun. Tapos, kapag ikaw naman po yung babae, unni. Yan po kaibahan nila. Kung babae ka, unni yung tawag mo sa ate, oppa yung tawag mo sa kuya. Pero kapag lalaki ka, nuna ang tawag sa babae, hyong ang tawag mo sa kuya. Pero same lang naman kapag nakababatang mga kapatid like bunsong lalaki or bunsong babae,
Yodong-seng yung babae, Namdong-seng yung lalaki. Okay, so di muna natin basahin to. Next time na lang. Okay, dito na tayo sa grammar. Ang grammar po natin ngayon is tungkol sa hago. Kung na-remember niyo po, naalala niyo si hago na nasa dialogue. Ano ba ibig sabihin ni hago? Ang ibig sabihin po ni hago is at or and. At tapos with. Parang kasama. Ganon. So, hago can also indicate the person with which the subject performs an action and corresponds to together with in English. It is usually in the colloquial form wagwa, has the same meaning and is used in the written form. Okay. Si hago po is at. So, halimbawa, yung sinabi kanina, omo ni hago, ah, haboji, hago, cho, semyongi yeyo, di ba po? Kanina. So, pag ganun po, wait lang po ha. Okay, so to continue po tayo. So si hago po i-attach po natin yan sa noun. Okay, na ibig sabihin dito halimbawa, sagwa. Sagwa po is apple. Is sagwa. Kapag sasabihin mo apple and banana or apple at banana. So pwede mo sabihin sagwa hago banana. Sagwa hago banana. Wait lang po ha. Okay, ganun po siya. Another example, I bought an apple and a banana. Bumili ako ng apple at banana. So, 저는 사과하고 바나나를 샀어요. Yan. So, again po, i-attach natin si hago sa noun na ibig sabihin ni hago is at or and. Tas meron din pong mga salita or Korean grammar na tumutukoy or yung ibig sabihin din po is at or and. Yan po si irang-rang at saka si wah-gwa. Sila po ang ibig sabihin ng dalawa po iyan ay and, at. So, kailan ba natin gagamitin si irang at rang? Ito po siya. Si irang at saka si rang, this is next way to say and in Korean in the casual way. It is often used in spoken language in casual situations. So, pwede mong gabitin si irang at sakarang kapag po yung kausap mo ay casual lang, friend. Friend mo or yung like sa casual situations, yung classmates mo, ganon. Pwede mong gamitin si irang at sakarang. So, kailan natin gamitin si irang? Si irang ay gagamitin natin kung ang noun ay nag-end ni consonant. Halimbawa, pop is rice. Pero kung sasabihin mong rice and kimchi, so makikita natin si rice ay nag-end ng consonant. Kaya irang po yung gagamitin natin. So magiging pabirang kimchi. Pabirang kimchi. Ibig sabihin, rice and kimchi. Gagamitin natin sirang kung si noun ay nag-end ni vowel. Halimbawa, kimchi. Kimchi, kung makikita natin si kimchi, ay nag-end po yan ng vowel. Kaya rang lang ilalagay natin. So, magiging kimchi rang pap. So, kimchi and rice. Again, pwede mong gamitin si irang at saka rang for casual situations. Next po, si wa at saka si gwa. And pa rin po yung ibig sabihin yan.
Siwa tsaka sigwa is a more polite way to say and in Korean and it is often used in written language. Kapag nagsusulat, mostly, hindi naman po pagsulat, pagsasulat lang po ito. Pero often, ginagamit po si wa at saka si gwa kapag ikaw ay nagsusulat. Like, halimbawa, sinulat mo na kasama mo si mama at papa mo. So, omoni hagu, I mean, omoni gwa abuji isoyo. Yan, ganun po siya. So, written. Pag sinulat ha, kailan gamitin si gwa? If the noun ends in consonant. Gwa. Limbawa, si bread ay pang. So, nakikita naman natin na nag-end po siya ng consonant, which is the empty consonant. So, kapag bread and milk, sabihin mo lang, pangwa uyo. Kasi si milk ay uyo. Ang milk po ay uyo in Korean. Kailan natin gagamitin si wa kapag si noun ay nag-end ng vowel. So, limbawa si uyu, uyu is milk, nag-end po siya ng vowel. So, uyu wa, pang. Yan, same lang po yan sila. So, may tatlong grammar na i-attach natin kay noun na ang ibig sabihin ay and or at. Hago, irangrang, at saka si wa at wa. Okay, example po tayo. So dito, sabi niya, what are you doing now? 지금 뭐해요? Ano ginagawa mo? Sabi niya, 아침을 먹어요. 아침을 먹어요, eating breakfast. So wala nang subject, object taka verb lang. Kasi kung may subject yan, 저는 아침을 먹어요. 사비 niya, 빵하고 과일을 먹어요. So si pang ay bread, tapos si 과일 is fruit, 과일. So sabi niya, kumakain ako ng almusal, tinapay at saka prutas yung kinain ko. So si Bang Hago. Another example po. Sabi niya, do you live alone? 지금 혼자 살아요? 혼자 살아요? Do you live alone? 사비 niya, 아니요. 부모님하고 같이 살아요. So ang 부모님 po ay parents, 부모님. Sabi niya, 부모님하고 같이 is together. Tapos 살아요 is to live. I'm living. So I live with my parents. Okay, let's try an example dito po. Okay. So titingnan natin yung picture. Sabi niya, 가족이 몇 명이에요? So ilan daw po ang nasa picture? 세 명이에요. Tatlo, no? Ang nagsasabi, tapos si Adel at saka si Anne. So, paano mo sasabihin ngayon na idudugtong natin si Hago? So, 세 명이에요. 안내하고 아들이 있어요. Okay? Yan po. Lalagay lang natin si Hago dito kay Anne. So, Anne at Adel. Okay, number two. 가족이 몇 명이에요? 사비 niya, 세 명이에요. So, paano yan, Sir Gerald? Try mo po. Saan, ma'am? Number two po. Rajungiyeyo. Ay, Eh, paano yan, ma'am? opo. I-ano mo lang. I-attach mo lang si Hago kay Habuji. So, magiging, Name yung ihago. Habuji. ito, sa Ay, tama na po to. Semyongi So, ay, tatlo daw sige. sila. So, sabihin mo kung sino yung tatlong iyan. So, magiging Aboji, tapos lagay natin si Hago. So, Aboji Hago, ito. Tapos, Omoniga Isoyo.
Okay, number three. Um, Kajugi myot myong iyayo, semyong iyayo. So, paano sabihin po to si Sir Gerald? Saan natin i-attach si Hagu? Halmoni, hago, Mhm. Tapos, yung, ano nga yung isa, ma'am? hyongi. Yung, Nilagyan natin ng topic particle. Hyongi is soyo. yung iso, yung. Ayan. Okay, halimbawa number four po. Kajugi myot myong iyayo, ne myong iyayo. Apat daw sila. Okay, so, ano mo, sabihin mo po yung apat na yon. Abuji, hago, omoni, nona, nuna, iso, yung. Ay, Okay, so kailangan pa rin lagyan si homoni ng hago. abuji, Papa ko hago, omoni, at, hago, tapos nunaga. nona, iso, yung. Nunaga. Yan. Yan po, nunaga is soyo. Parang sinabi mo, papa ko at mama ko at ate ko. Ganun Hmm. po siya. So si hago is at. Okay. Another example po tayo dito. I have a big sister and baby brother. Paano po yan? Jonen. Tapos ano yung big sister po? Jonen. Onni, pag babae ka. Nanen. Onni, hago. Tapos baby brother is namdungseng. Namdungseng is soyo. Kapag babae ka. Kapag lalaki, ano yung big sister sa lalaki? Nuna. So, nanen. Nunag. Hago. Namdungseng is soyo. Eh, yan po. Next, punta tayo sa vocals. Basa tayo ng vocals, sir. Ang another category po ng vocals for chapter 9 is Wimowa Songyok. Wimowa Songyok. Ibig sabihin, looks and personality. So, wag mo na pong basahin tong sentence. Yung ano lang, yung vocals. Okay, sir, start tayo. Yokoda, to be pretty. To be pretty. Okay. Hmm. Mochida yan, ma'am. Yes. Mochi, mochi, Moshida. mochida, to be cool. Mm-hmm. Giga, giga, kuda, giga kuda, Mm-hmm. to be To be tall. tall. Next. Nalshin hada, Okay. Nalshin hada to be skinny. Ito po, to be short. skinny. Giga, giga, Mm-hmm. giga chapta, Yun, tama po. And to be fat. tong tong hada, Oh, yun. be fun. Okay. Continue tayo dito po. Wag na po ito. Ito lang, verbs. Vocabs. Jimmy Okay. itda, Mm-hmm. to be interesting. Chinsa, chinjal hada, to be kind. Ay, chinjol hada pala. Chinjol Yan. hada, Mm-hmm. to be kind. Mm-hmm. Tuktok hada, to be smart. Mm-hmm. Halpal hada, to be outgoing. To be Yumjun, Yumjun hada, yum, yum. ay Yamjan. Yamjan hada, to be introverted.
And last, Bu- Bujirun Hada. to be, To be diligent. okay, Pujirom Hada. Meron pa ba? Okay, wala na. So, dito na tayo sa particle. So, yun po yung mga vocals na kailangan pa rin i-memorize, sir, ha? Pero don't worry, sisend ko naman sa group chat natin yung presentation. So, pwede nyo po i-print. Okay, so meron din po tayong particle na e. Ang ibig, aside po, di ba si particle na e ay for time particle. Hindi lang po siya for time particle, kundi po for place particle or tinatawag nating location marker. So, i-attach natin si S sa noun na tumutukoy sa lugar or place. So, is used after a location noun to tell about the location or the place where the subject exists. It is also used to tell the direction or the destination of the action with the verbs. So, static location, in, at, on, nag-exist. Goal of the action, to, at, destination po iyan. So, limbawa, 지민이 지금 집에 있어요. So, bakit may e dito? Kasi po si chip ay noun na tumutukoy ng house. Diba po? Which House. means house. So, lagyan natin ng e si chip. Kasi siya po yung place. So, sabi niya, 지민이 지금 집에 있어요. So, 있어요 is meron. Hmm? Sabi niya, Jimin is at home right now. Kasi si 지금 is now. Okay, another example po. I go to school. So, sino ba yung noun na tumutukoy ng place dito? School. So, ano yung Korean ng school? Hakyo. Pakyo. Tapos, lagyan natin ng place particle na e. So, Pakyo. magiging hakyo kayo. Okay, kayo kasi present tense which means going. I go to school. So, hindi lang po talaga si e ay for time. Ito po din si e ay for place particle. Kaya halimbawa, gangname kayo. Ano ibig sabihin? I'm going to Gangnam. I go to Gangnam. Yeah. Okay. Dito tayo, sir. Ang gagawin lang po kung titingnan natin yung picture, dito po makikita yung sagot sa picture. Sabi niya, Rihan 씨는 어디에 있어요? 'Di ba si 어디 is where? Tapos nilagyan lang po siya ng place particle na eh. So, saan daw si Rihan? Kung titingnan natin sa picture number 1, Sikdang po yan. So, yan po ay place. So, sasabihin mo, 식당에 있어요. Sabi niya, nasaan si Rian ngayon? Sabi niya, 식당에 있어요. 식당 is restaurant. Okay, lagyan ng place, particle na eh. Okay, Sir Gerald, number 2. Hangguk po ito. Try niyo po. Yodong생은 어디에 있어요? So, saan daw si Yodongsen? Sister ngayon. Sir Gerald? Mamis, ma'am. Okay, number 2 po. Number, um, sa school. Pakyo. Hangguk po yan, Korea. Hangguk. Ay, hanggang pala yun. Okay, so paano mo sasabihin ngayon? Saan daw si Hangguge. Yodo? Hangguge, soyo. Yun, tama. Correct po. Good job. Next po, number 3. Vietnam. Vietnam po yan. 형은 어디에 살아요? Taga saan daw po? Saan nakatira si Hyong, si kuya? Vietnam. Vietnam. Vietnam, eh. Sarap, soyo.
Okay, ulit nga, sirs. Betsunami or Ito nami, Betsuname. Betsuname. ito nami, sarang, Wala na pong saram. Kasi ano to? place yan eh. Ito nami, isoyo. Okay, Betsuname Isoyo. Okay, number 4 po. Nuna는 어디에 가요? So, saan daw pupunta si Nuna, si ate? Ito po ay isang workplace or wesa. Paano yan, sir? Wesa? Wesa, wesa, wesa we? Pwede yung wesa we, isoyo. Wesa, wesae. Wesa, isoyo. Ayun. So, wesae kayo. Kayo po. Kasi Kayo, kayo wesa yung we. tanong eh. Wesa we. Wesa ko yun. Kayo. Okay, charisoyo. Yan po, tama po lahat yung sinabi mo, Sir Gerald. So again po, si ay time particle at saka place particle. I-add lang natin si sa noun na tumutukoy ng place. Gaya ng Sikdang. Sikdang is restaurant. So place yan. Hanguk, Korea, place. Vietnam, Vietnam, place. Wesa, workplace. So, lagyan natin ng eh. Okay, any question po, Sir Gerald? Yun lang po yung topic natin ngayon. Sa Monday na po tayo magpatuloy. Okay po. Yan. Nalito ako So, dun sa ano, pagka ano kasi pagka country ay sa ano saan nga yan gagamitin yung saram? kapag ikaw ay citizen sa isang lugar. So, halimbawa, Philippines, Ay, ano, okay. anong tawag ni Pagka Philippines? Filipino, di ba? Ikaw ay Pilipino. So, sasabihin mo, Philippine Saram. Ibig sabihin, tao ka na nasa Korea, nasa Philippines. So ito, hangguge lang po yan. Kasi ang tanong po, Yodong Sengen, ODS Isoyo. So saan daw si Yodong Seng? ang tama. Mm-mm. Kaya ganun. Okay, another assignment po, sir. Ito po pala. Try natin. I'm going to the market. Doon si Janghe Soyo. Ay, Wow, going. Hindi po siya Isoyo. si Janghe kayo. Yun, tama, sir. Galing mo. Shijang kayo. Pwede mo nang walang chonen. Kasi ikaw naman masasalita. Shijang kayo. Okay, number 2. Nauna, where are you going? So may subject tayo. Nauna, where are you going? Ano yung nauna mo? Pangalan. Pangalan lang to. Nauna. Tinawag niya, Nauna, saan ka pupunta? Ganon. So where is, ano po yung where? Ay, Ode. Odeye. Ode. Ayun. Paano, sir? Nauna. Tanong. Odeye Soyo. Isoyo ba? Going. Ay, Are you going? Odeye kayo. Eh, tama. Now na she. Meron pong she. Now Ay, na Yoshi. she. Wala si O di kayo. Ayun. Ang galing mo na. Ayun. So, yan po yung topic lang natin ngayon. So, assignment is ito po. Um, sagutin lang po yung mga questions na nandito or ito po example kasi. So, like how many family members are there? So, in your family, how many are you, 'di ba po? So, kajugi myot myong niyayo. So, ito po yung mga example lang po sila. So, ang gagawin mo is um, sagutin lang yung mga tanong. So, ito po, mga tanong, sagutin. So, dapat kasali si Hagu at saka si na place particle. Kahit sa notebook nilang po yan sa sagutan.
Okay, wala nang question, sir? Wala na po. So, yan na muna. 10 at saka 11 tayo bukas. Ay, sa Monday pala, sorry. Sa Monday. Okay, good evening, sir. Thank you sa pagsali ngayon. Tama.